Hello mga farmers, welcome sa ating farm. So ngayon dito tayo sa area na tataniman natin ng tubo. So nagsimula na tayo nagpatanim ng tubo sa ibang area natin. So ito na yung susunod na area yung sisimulan din taniman. So yung ginawa namin dito is nag-apply kami ng displaw sa area na to kasi natambay kasi ito ng farmers ng mga 6 months ata ito na tambay mga farmers. Sobra ata talaga, mga 8 months. So hindi talaga tinaniman ito mga farmers at hindi na traktor kasi sobrang init talaga. Ito yung area na naapektuhan talaga sa mga farmers sa El Nino. So nakita nyo mga farmers, yung kahit displaw hindi pa din talaga na nakuhan yung lupa, parang na tawag sa Bisaya is nabali. So hindi talaga nagalaw, parang arostilyo lang yung forma kasi sobrang kapuan talaga, sobrang bantok ng yuta mga farmers. Matigas talaga yung lupa kasi dahil sa El Nino. So yung next nito mga farmers na next step natin is yung itong area na to at dito doon na area is kailangan yan i-arostilyo. So may isang kasi ito 2 hectares ito mahigit, so may isang hektarya nito na kailangan talaga i-arostilyo kasi advice din ng operator na kailangan talaga i-arostilyo para lumalim talaga yung kining yung lupa, parang ma-pulverize ba kasi yung iba doon, yung doon sa mga farmers doon banda hindi na kailangan yan arostilyo pa kasi maganda yung pagka-displaw doon, parang hindi matigas ang lupa doon. Dito lang talaga parte yung kailangan i-displaw. So ito yung practice sa iba mga farmers na bago sila magtanim i-displaw talaga nila yung lupa para maging pulverize. So medyo pricey lang talaga yung presyo sa moldboard at sa displaw, pero maganda talaga yung resulta mga farmers kasi sa experience ko talaga, may area kasi ako doon dati na tinaniman ko agad, hindi ko tinraktor o arostilyo, tinudlingan ko talaga kahit matigas yung lupa. So medyo yung tubo, yung tubo natin medyo medyo hindi talaga siya malaki kasi may root kasi itong mga farmers tubo. So advisable talaga mga farmers na pulverize talaga yung area na pagtataniman niya kasi para kumatay talaga yung ugat mga farmers ba, para hindi siya para yung tubo niya is hindi apektado. So talaga yung kailangan talaga dito is arostilyo talaga ito dito na part kasi kung nandito kayo sobrang tigas talaga ng lupa di talaga yan kahit na displaw na yan, kailangan sobrang tigas pa din kasi yun talaga yung resulta sa El Nino. So ngayon lang tayo nakagalaw mga farmers sa area na to kasi sa sobrang init wala din tayong magagawa kasi yung tawag nito, nung nakaraang buwan wala talagang ulan. So ngayon lang medyo umulan ng parang mga 1 linggo ata, kaya nag-decide kami na ipa-moldboard na lang, ipa-displaw rather, hindi pala moldboard, displaw ito ka farmer kasi medyo hindi na matigas. So ito yung kalabasan niya mga farmers. So kung may area kayo nakatingga nung El Nino, advice ko talaga is kailangan talaga i-moldboard or displaw para maging pulverize talaga yung area nyo, para lumaki yung tubo sa tubo, para hindi maging bansot. So dito talaga yung pinaka-apektuhan ng farmers. Dito na area sobrang tigas talaga dito. Kung ganito yung sitwasyon nyo mga farmers, kailangan talaga yan, gastusan nyo talaga, invest na lang talaga kayo sa kahit pricey yung arostilyo at displaw, i-apply nyo talaga sa area kasi sayang din kasi yung patdan nyo kung itatanim nyo ng ganito, hindi talaga tutubo ng maganda.
So yan lang talaga yung practice na ginagawa talaga ng SRA, yung moldboard plus arostilyo at kuan mga farmers yung tudling. Kaso medyo pricey lang talaga, so yung ginagawa namin sa ibang area namin hindi na namin minobollboard at displaw. Yung ginagawa namin is arostilyo lang talaga at yung tudling. Kung depende kasi sa area ka farmers, mayroon ding area na mayroon din kaming area na natamaan ng El Nino, pero hindi naman talaga tumigas yung lupa kasi medyo kuan talaga doon, hindi walang mga hayop na nagtutugway or naglalawig doon mga farmers. So dito kasi na area maraming mga hayop kaya medyo natigasan talaga ng lupa, pero okay lang yun kasi part naman talaga yun sa farming. So ito no, i-update ko kayo nito from time to time na mag plant tayo dito ng 272. So ipakita ko mamaya yung 272 natin na for planting nito, yung naapektuhan sa El Nino. So yun lang mga farmers no, happy farming.